Hi guys! For today's video nga pala is ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install and configure ng DHCP server. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa intro. Bago nga pala ang pagre-reformat o rebooting, kailangan naka-install na po muna yung ating bootable flash drive and yung ating network cables. So bago mag-open ng PC nyo, F12 nyo lang siya hanggat hindi lumalabas yung BIOS setting natin. And then pag napunta na kayo sa BIOS setting, piliin nyo lang yung UEFI SanDisk. Then enter. So ayan, nakapasok na tayo sa Windows Server 2012 R2, then click install. And then, pagkatapos nun is, piliin nyo lang yung pangalawa, and then next. Tapos, check nyo yung I accept the license term, next. And then, choose custom, then lahat ng partitions na yan, buburahin, delete lang, okay? Highlight nyo lang din delete, highlight, delete lang. Then yan, after nyo ma-delete lahat ng partitions is click nyo, and then sa size, ilalagay nyo kung ano yung size na ilalagay nyo. Sa akin is 600,000 and then click apply, tapos okay. So after nun is lalabas na dyan yung apat na partition. So sa partition 4, primary nakalagay, i-format nyo siya. And then, yung sa baba ng primary 4 na unallocated space, click nyo siya, and then mag nyo kayo sa size naman, huwag nyo nang babaguhin. Apply nyo na siya kagad. And then, next na. So, ayan, pasok na tayo sa Windows Server. So, pinaka-unang gagawin dyan is yung papalitan yung IP address at saka computer name. So, ayan, piliin lang natin yung Ethernet and then right-click Ethernet again, Properties, and then Ethernet Protocol version 4 or IPv4 Properties, and then click Use the following IP address. Lalagay po natin dyang IP address is 192.168.1.2. Sa subnet mask is automatic na siyang maglalagay. And then sa default gateway is 192.168.1.1. Then sa baba naman po is yung preferred DNS server is 192.168.1.2. Then okay. Then close. Close nyo po. The next is computer name naman po papalitan natin. So, click computer name, then change. Then sa computer name is lagay nyo kung anong gusto nyo computer name. Sa akin po is Sardea. Then okay. And then automatic po yan lalabas yung restart. Then magre-restart po siya. So pagkatapos po mapalitan yung IP address at computer name natin ay mag-i-install tayo ng Active Directory Domain Service. Sa Server Manager is click Manage and then Add Roles and Features. Then check nyo skip the page by default. Then next. Then choose nyo yung Active Directory Domain Service. Check nyo siya. Then add features. And then next. Then click Restart the Destination Server automatically if required. And then next. Then click nyo po yung may highlight na promote the server to a domain controller. Then choose Add a new forest. Then ilagay nyo po yung root domain name
Yung sa akin po is pjcs.ph. Kailangan po may .ph sa dulo. Then next. And then mag-set na po kayo ng password nyo. Then next ulit. Next. And then may lalabas po na name dyan sa the net BIOS domain name. And after that, next na po ulit. Then next again, next again. Then install. Pag naklik nyo na po yung install, naglo-loading lang po yun para mag-restart. Then, pag lumabas na po yung close, okay na po yun. Mag-restart na po yun, mag-shutdown. The next na po natin gagawin is mag-install tayo ng DHCP. Dito na po tayo mag-configure ng DHCP natin. So next again, click manage, add roles and features ulit. Then next. Then hanapin nyo lang po yung DHCP server. Then add features ulit. Then next. Next. Then restart to destination server automatically if required. Then install. Then click nyo ulit yung may highlight na complete DHCP configuration. Then next. Then commit and then close. Then sa tools naman po tayo katabi ng manage. Hanapin nyo po yung DHCP. And then under DHCP is sardea.pjch.ph. And then under po nun is IPv4. Right click IPv4, new scope. And then next. And then sa name, ilagay nyo po yung scope name. Sa akin po is pjch_DHCP. Dapat po lahat po yan is capital letter. And then next. And then dito naman po sa IP address range. Sa start IP address, ilalagay nyo po yung IP address ng client nyo. And then sa end IP address nyo is kung hanggang ilan po yung client nyo na nakakonect sa server nyo. So sa akin po, I have 23 clients. So 25 po ang dulo. And then next, next, next. Dito naman po sa router, default gateway, ilalagay natin sa IP address natin yung IP address ng server natin na 192.168.1.1. Add natin siya. Then next. And then sa server name naman is yung name ng computer kung saan naka-install yung Windows server. Then result. Then next, next, next. Then finish. Then close the tab. Punta ko tayo ulit sa tools. Tapos pipiliin po natin yung Active Directory Users and Computers. So under pjcs.ph is users. Under users is administrator. Right click. Then copy. Then sa first name, lagay nyo yung pangalan nyo. Sa last name, lagay nyo yung apelyado nyo. And then, sa user logon name, ilagay nyo yung pangalan ng server. And then next, then lagyan nyo lang check yung users can change password and password never expires kung gusto nyo. Then, iset nyo na yung password and then confirm password. Then next, finish. So sa pjcs.ph, right click and then new organizational unit. Lagay nyo sa name yung department na gusto nyo. Sa akin is Sardea Department. Then okay. And then yung ginawa nyo kanina, sa user siya makikita na pangalan nyo, i-drag nyo lang siya papunta sa department nyo. Then yes. Then close tab. So balik ulit tayo sa tools. Then sa group policy management naman tayo. Under forest is domain. Under domain is pjcs.ph. Then choose nyo yung ginawa nyo kaninang department. Mag-create kayo ng GPO. Then sa name ilalagay ko is redirection. Then okay. Then right click nyo yung redirection. Edit nyo. Then under policies, under administrative templates is network. Under network is offline files, and then click allow or disallow. Choose enable.
then apply, and then okay. Then ayan, wag po muna kayong mag-close ng tab. Punta po tayo sa File Explorer, and then click this PC, and then sa local disk, magawa po tayo ng bagong files. Then papangalanan ko po siya ng shared folder. And then right click, punta tayo sa properties, and then sharing, then share, and then sa my everyone, lagay po natin, mag-add tayo ng everyone, and then gagawin po natin siyang read and write, and then share, then done. Then copy-paste po natin yung network path niya. Then sa advanced sharing po, yung performance niya is kailangan naka-full allow po yan. Then kapag okay na, balik po tayo dun sa kanina. Then under policies po, sa user configuration is Windows setting. Then under Windows setting is folder redirection. Then sa folder redirection is makikita natin yung desktop. Right click na natin. Then sa setting is papalitan natin siya ng basic. And then sa root path, ipipaste natin yung kinapin natin kaninang network path. Apply, then okay. So same lang din ng steps sa paggawa dyan sa documents, pictures, videos, at downloads. So, after sharing is pupunta naman tayo sa map. File Explorer, choose nyo yung this PC, then computers, and then map network drive. Then sa folders, i-paste nyo yung kinapin nyo kaninang network path. Then next is lilipat na tayo sa Windows 10. Sa Windows 10, punta tayo ng File Explorer. Sa this PC, right-click nyo para sa Properties. Then, change setting. Then, i-change nyo. Then, sa domain, ilalagay nyo yung domain name. Yung nilagay ko dyan is pjch.ph. Pero okay lang kahit walang .ph. Then, okay. Then, lalagay nyo yung administrator. And then yung password ng administrator nyo. Then okay. Then lalabas dyan, welcome to the PGCH domain. I-okay nyo lang yan. Then magre-restart siya. Ayan, pag nag-open na ulit yung PC, punta tayo sa other user. Then, ilalagay mo yung username mo. Yung akin is Sardea, and then yung password mo. So, nandito pa rin po yan sa Windows 10 ha. And then, pagka-open niya is, punta tayo sa File Explorer. And then, sa this PC, computer, and then map network drive. And then, sa folders, ilalagay natin yung network path na nagawa natin dun sa server. Para makukopya niya yung sharing dun sa server. Then, finish.
So ayan, pagka-finish, lumabas na po yung folder na shinare ng server natin. And then, sa loob ng folder is nakalagay na po dun yung files na shinare natin. So that's all for today's video. Hope you like it at sana may natutunan po kayo. Thank you. God bless. Bye.